Magandang tanghali, isang granada ang sumabog sa isang mosque sa Zamboanga City na ikinasawi ng 2 at ikinasugat ng 3. Ayon sa Zamboanga City Police, wala itong kinalaman sa pagsabog na naganap sa Hulo-Sulu noong linggo. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Yes, Dante. Yes, Flor, magandang tanghali. Nandito po kami ngayon sa mosque kung saan nangyari nga yung pagsabog kaninang alas 12 ng madaling araw. Inihagis ang granada sa bintana habang natutulog ang 11 kalalakihan ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya. 2 sa mga ito ang namatay, kabilang ang isang konsihal ng barangay mula sa Basilan. Flor, kinilala ang mga nasawi na sina Haji Satal Bato, 47 taong gulang, Rex Habil, 46 na taong gulang. Samantalang ang 3 sugatan naman ay sina Palson Asgali, Alnezgar Sabaha at Jikili Albani na kasalukuyang nasa Zamboanga City Medical Center. Ang mga biktima ay hindi taga Zamboanga City, kundi mula sa probinsya ng Basilan. Ayon kay Police Senior Superintendent Thomas Joseph Martir, City Police Director, hindi konektado sa pagpapasabog sa Sulu ang insidente. Ito ay isolated case at hindi taga Zamboanga ang mga biktima, kaya maaaring personal grudge ang motibo sa krimen. Ayon naman sa isang Muslim religious leader, maaaring nagkataon lang ang insidente doon naman sa karahasan sa Sulu. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Samantala, Flor, sa ngayon wala pa ring pagkakakilanlan o wala pang nakikitang identification yung mga pulis sa mga suspect. At gayon din po kung ilan yung mga suspect dito sa nangyaring ang paghagis ng granada dito mismo sa loob ng mosque sa Zamboanga City. Flor? Dante, sa pinaka-latest na pangyayari ngayon dyan, ano na ang ginagawang aksyon ng pulisya? Yes, Flor, nakausap nga natin kanina yung City Police Director ng Zamboanga City as is, kumbaga ang seguridad, gaya ng ipinatupad right after ng pagsabog sa Sulu kung saan inilagay ang buong Philippine National Police sa full alert status. Gayon din naman ngayon, walang ibinaba, walang lifted, kundi ayon pa dito sa PNP, kung pwede pang paigtingin pa ay gagawin nila yon para maprotektahan yung ating mga kababayan. Kasabay na rin yung panawagan na kung maaari, kung mayroong mga kaduda-dudang mga bagahe, individual sa kanilang lugar, ay agad na ipagbigay sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o kaya naman sa sandatahang lakas. Flor. Sa gawa na ba ng pagtugis sa mga pulis doon sa mga suspect na naghagis ng granada? Yes, Flor, sa ngayon, ongoing po yung meeting nitong City Police Office at pinagplano na yung inaasahang pagtugis doon sa mga biktima right after nung kanilang ginagawang pagpupulong, no, sapagkat ginagawa ngayon ng PNP, sinisikap nilang makilala, gaya nga ng nabanggit natin kanina, wala pang pagkapakilanlan doon sa mga suspect kung ito ba ay mga lalaki o kaya taga saan ito at ilan yung mga suspect, sapagkat tinitingnan natin kanina dito, Flor, wala tayong makitang masyadong available o wala tayong nakitang available na CCTV. Meron naman sa may bandang likod, subalit hindi siya nakatutok talaga dito sa pinangyarihan ng insidente at medyo madilim. Kung siguro mayroon mang kuha yung CCTV, maaring hindi rin klaro yung mga suspect, Flor. Okay, maraming salamat sa iyo, Dante Amento, nagulat na live mula sa Zamboanga City. Kinondena ng Ulama Council of Zamboanga Peninsula o UZCP ang bombing incident sa Masjid Jutay, Zamboanga City. Nananawagan ang UZCP sa mga Zamboangenyo na manatiling kalmado, ngunit mapagmatsyag at alerto kaugnay ng pambobomba. Nagpahatid din ito ng pakikiramay sa mga kamag-anak na mga nasawi sa insidente. Ang Ulama Council of Zamboanga Peninsula ay isang sektor sa Muslim communities
na may layuning tumugon sa pangangailangan ng mga Muslim nating kapatid at magpalaganap ng moral values. Samantala, personal na galit ang isa sa tinitingnang anggulo ng Police Regional Office 9 sa pagpapasabog ng granada sa Maharlika Mosque sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. At mula sa Camp Crame, nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Patuloy nga ang sinasagawa ang investigasyon ng Police Regional Office 9 sa nangyaring pagsabog kagabi sa Maharlika Mosque sa Barangay Talon-Talon, Zamboanga City. Ayon kay Pro9 Director, Police Chief Superintendent Emmanuel Licop, maaaring nakikisakailang ang mga suspect sa nangyaring pagsabog sa hulo at posibleng personal na galit ang motibo. Sinabi pa ni Licop na hindi rin nila isinasantabi ang lahat ng anggulo sa insidente at kung ano ang pakay ng mga salarin. Sinabi naman ni Western Mindanao Command spokesperson Colonel Jerry Bisana, taga-Basilan ang mga biktima at bagong dating lamang sa Zamboanga. Mga religious leader ang mga ito at miyembro ng grupong Tabligh, isang sekta ng relihiyong Muslim. Dagdag ni Bisana, pakay ng grupo na magturo ng Islam sa mga kabataan sa lugar. Kabilang sa mga namatay sa pagsabog, sina Habil Rex, 46 years old, Bato Satal, 47 years old. Sinasabing 3 naman ang nasugatan na nasa edad 30 hanggang 67 na nasa Zamboanga City Medical Center sa kasalukuyan. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na suicide bombing ang nangyaring pagsabog sa isang katedral sa Jolo-Sulu, taliwasan na unang pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Hindi suicide bomber ang nagdala ng bomba sa loob ng katedral sa Jolo-Sulu noong linggo. Ito ang ipinahayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel de Toyato kahapon ng hapon. Basean niya ito sa pahayag ng mga biktima na nakaligtas sa pambobomba. In the course of the investigation, may mga natanong na ng mga wounded na nasa hospital. 2 sa kanila sabi na may nakita silang babae na nag-iwan ng black bag on the 5th pew ng simbahan. Coming from the back, parang on the 5th pew, iniwan yung bag, umalis yung babae. Then a few seconds after, may sumabog. So, yun ang method of deployment. So, hindi siya suicide bombing. Subalit taliwas ito sa paniniwala ni Pangulong Rodrigo Duterte na suicide bombing ang dalawang pagsabog. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa sidelines ng groundbreaking ng itatayong San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Barangay Pangbulo, Malabon City kagabi. Nakatanggap-anya siya ng impormasyon na isang babae at lalaki ang nasa likod ng mga pagsabog sa loob at labas ng katedral. Nanindigan din ng Pangulo na walang nangyaring security lapses kaugnay ng insidente. Walang lapses doon because the other bomber was outside. There was no reason for him to be frisked. Either he was just passing by before blowing himself up. Ang problema yan kasi yung babae was wearing a cross pa. Malaking cross sa dibdib niya. So would ever think that. Samantala, naniniwala rin si Pangulong Duterte na ang teroristang grupong Abu Sayyaf ang nasa likod ng pambobomba. Bunsod nito, inutusan na niya ang militar na sugpuin ang ASG at iba pang mga kaaway ng Estado. Although investigation is still ongoing, are you convinced? That is always my order. Destroy the Abu Sayyaf. Destroy the NPA and destroy the drug organization. If destroying is killing, if you are interested to know, yes, better para sa Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malabon City. Pinahigpitan na ng Department of Transportation ang seguridad sa lahat ng mga terminal ng sasakyan kaugnay ng naganap na pagsabog sa Jolo-Sulu. Naka-heightened alert status na rin ang Bureau of Immigration sa posible namang pagpasok ng mga dayuhang terorista sa bansa. Narito ang ulat ni Joan Nano. Inatasan na ng Department of Transportation ang lahat ng mga public utility vehicle operator na maglagay ng mga gamit pangkaligtasan sa lahat ng mga terminal ng sasakyan.
Iniutos ng DOTR na higpitan pa ang seguridad na ipinatutupad sa mga terminal matapos ang pagpapasabog sa Hulo-Sulu na ikinasawi ng 21 tao at ikinasugat ng 77. Kabilang sa mga dapat na maghigpit ng seguridad ang mga istasyon ng MRT, LRT, mga bus terminal, pantalan at mga airport kung saan nandoon ang bulto ng mga tao. Taong 2000 nangyari ang tinaguriang Rizal Day bombing o ang pagpapasabog ng isang improvised explosive device malapit sa LRT Blumentritt Station. 10 ang nasawi sa insidente at higit 100 ang sugatan. Samantala, naka-heightened alert status na rin ang Bureau of Immigration kaugnay sa posibleng pagpasok ng mga foreign terrorists sa Pilipinas. Sa pahayag na inilabas ng BI, sinabi ng ahensya na inalerto na nila ang lahat ng kanilang immigration officers sa mga pantalan at paliparan upang masiguro na hindi makakapasok sa bansa ang mga dayuhang terorista. Kinakailangang doblehin ng mga immigration officer ang pag-i-screen sa mga dayuhang pumapasok sa Pilipinas at dapat na siguruhing may kaukulang dokumento at legal ang pagpasok ng mga ito sa bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang Bureau of Immigration sa mga International Intelligence Agency para sa kanilang mga database upang matukoy ang listahan ng mga pinaghihinalaang mga miyembro ng teroristang grupo. Joanna Ano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinag-utos ni Davao City Mayor Sara Duterte ang no backpack policy sa mga simbahan sa Davao kasunod ng naganap na pagsabog sa isang cathedral sa Hulo. Narito ang ulat ni Dayan Ventura mula sa Davao City. Yes, maayong udto, Ella. Matapos ang naganap na malagim na Hulo bombing kamakailan lang, naglabas ng statement ang Public Safety and Security Command Center Retired General Benito de Leon na ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao ang no backpack policy sa mga simbahan at sa kahit saang mga lugar sa sambahan sa syudad. Sa ilalim ng naturang pulisiya, pinapayuhan ang mga Davaoenyong pupunta sa mga simbahan na sa halip na magdala ng backpacks ay magdala na lang ng maliliit na bags o handbags o purse upang mas mamonitor ng mga security forces ang mga anumang kahina-hinalang aktibidad. Hinihiling naman ng otoridad ang kooperasyon sa publiko sa mga dagdag na security check ng mga pulis at sa Task Force Davao. Samantala, Ella, nagdagdag naman ng karagdagang personahe mula sa Davao City Police, Task Force Davao at Davao Police Auxiliary para sa inspeksyon sa mga simbahan sa loob ng lungsod. At yan muna ang update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dayan Ventura, live na nag-uulat mula sa Davao City. Wala pang natatanggap na rekomendasyon ng Commission on Elections kung isasailalim ang Sulu sa COMELEC control. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Yes, Flor, magandang tanghali. Wala pang ang ilalabas na desisyon ang Commission on Elections kung isa sa ilalim sa COMELEC control o election hotspot ang Hulo-Sulu dahil wala pa silang natatanggap o wala pang natatanggap ang poll body na mga rekomendasyon mula sa local officials ng COMELEC doon matapos ang bombing incident. Flor, ayon sa COMELEC, hinihintay lang nila ang ulat at rekomendasyon sa Sulu upang mapagtalian ng komisyon kung ano ang magiging kalagayan ng naturang lugar matapos ang bombing incident. Batay sa rules ng COMELEC, isinasailalim sa COMELEC control ang isang lugar kapag may matinding rivalry sa politika at posibleng magkaroon ng karahasan na makakaapekto sa pagdaraos ng mapayapa at maayos na halalan. Ikinukonsidera rin ng COMELEC ang rekomendasyon ng local government units at maging ng Philippine National Police sa pagpapatupad ng COMELEC control, gaya ng ipinatupad sa Daraga Albay dahil sa idinulot na takot at pangamba sa publiko sa pagkamatay ni Ako Bicol Representative Rodel Batocabe. Flor, sa ngayon, ayon kay Director James Jimenez, ang COMELEC spokesman, ay wala pa namang gagawing ipagpapaliban din sa darating na halalan. Bagaman may mga pangambaan niya ang mga residente doon, mayorya pa rin doon ay nais na maisulong ang halalan sa naturang rehiyon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Nagulat mula sa Maynila. Dalawa nang nasasawi sa 5 kabataan na nasa bugan ng paputok sa Bukawi, Bulacan noong Sabado. Mula sa Bulacan, nasa telepono si Nestor Torres para sa detalye ng balita. Go ahead, Nestor. Yes, Lord, magandang tanghali. Pangarap sana ng 15 anyos na si Isa Paraiso na maging isang piloto ayon sa kanyang nanay na si Aling Cora.
ngunit hindi na ito matutupad dahil pumanaw na ang itinuturing ni Aling Cora na mapagmahal niyang anak. Kasi ang taas nga ng pangarap niya, taas nga dahil pilot. Kaya sabi ko sa kanya, anak, mahirap lang tayo, hindi natin kaya siguro. Sabi niya, kaya yan. Sabi ko nga, baka pagtanda ko, itapon mo na lang ako. Sabi niya, hindi akong mag-aalaga sa'yo. Subalit kaninang madaling araw, binawian na rin ng buhay ang 15 anyos na si Jamil Rojas sa Quirino Hospital. Si Isaac at si Jamil ang dalawa sa 5 kabataan na nasubugan ng paputok sa isang abandonadong pagawaan ng paputok sa Potrero Street, Barangay Lulumboy, Bukawi, Bulacan noong Sabado ng hapon. Nagtamo ng second-degree burn ang dalawa at kapwa din na confine sa Bulacan Medical Center. Kahapon sana ay nakatagdang operahan si Isaac sa balat, ngunit biglang bumaba ang body fluid nito na nauwi sa hypovolemic shock. Samantala, ang mga kasamahan ni Isaac na si John David Yambao at si Jesse Abal ay ginagamot sa Philippine General Hospital. Kapwa sila nagtamo ng 90% degree burn sa katawan, habang 20% degree burn naman ang tinamo ni Mark Ignacio na ngayon ay nasa Rugosiano Mercado Memorial District Hospital sa Santa Maria, Bulacan. Umaasa naman ang magulang ng mga kabataan na matutunton ng mga otoridad ang may-ari ng pagawaan ng abandonadong pagawaan ng paputok upang managot ito sa batas. Noong Sabado ay nagkayaan na ang magkakaibigan na maligo sa ilog. Pag-ahon ng mga ito ay nakita nila ang abandonadong pagawaan ng paputok kung saan isa umano sa kanila ang nagsinti ng napulot na fountain na naging sanhi ng pagsabog ng maliit na kubo na may nakatambak na mga pulbura. Lord, sa ngayon ay inaantay na lang ang pagdadala sa bahay ng dalawang namatay na si Isaac at si Jamel doon sa Bukawi, Bulacan. At yan, muna ating latest live. Balik sa dyan sa studio. Lord? Maraming salamat sa iyo, Nestor Torres, nag-ulat mula sa Bulacan. Brazilian police have arrested 5 people as part of an investigation into Friday's dam collapse in Brumadinho. Stephanie C. has this story. 3 employees of Brazilian miner Vale SA and 2 other engineers working on behalf of the company were arrested on Tuesday, state prosecutors said, deepening a crisis for the company after another deadly disaster at one of its mines. In a statement on Twitter, Vale said it was cooperating with investigators who are probing a mining catastrophe that is likely to leave a death toll of more than 300 people. The tragedy has enraged many in Brazil and raised fresh questions about Vale's commitment to safety after a similar dam collapse at a mine it joint-owned just over 3 years ago. 2 of Vale's senior managers at the Corrego de Feijão mine, where the tailing dam burst last Friday, drowning the nearby town of Brumadinho in mining waste, were among those arrested, according to the local judge's decision seen by Reuters. The job of the 3rd Vale employee was not immediately clear. 2 other engineers who worked on behalf of Vale and are accused of attesting to the safety of the dam were arrested in Sao Paulo, state prosecutors there said. Minas Gerais state investigators issued a total of 5 arrest warrants and 7 search warrants on suspicion of murder, falsification of documents, and environmental crimes, the judge's decision showed. Offers of recompense from Vale SA for one of the deadliest mining disasters in decades have largely fallen on deaf ears. Chief Financial Officer Luciano Ciani said Vale was doing all it could, offering money to mourners, extra tax payments to local government, a special membrane to remove mud from the river, and major investments to make its dams safer. Yet residents in the devastated town of Brumadinho have been unmoved, watching in shock and anger as one dead body after another has been pulled from the mud. The collapse of the dam in the hilly pastoral region has caused 65 confirmed deaths so far, according to the firefighters' count on Monday night, with another 279 people lost and likely dead. Coming on the heels of a deadly 2015 tailings dam collapse just a few towns over at a mine half owned by Vale, the disaster remained unforgivable in the eyes of many Brazilians. Stephanie C., UNTV News and Rescue. An Apple iPhone glitch that connects users prior to them accepting a call was filmed by users and shared online on Monday, January 28. So here's the phone. Not answering. Nick Cardi is there.
What's up? This is nuts. I didn't answer. Here's the phone. It's still on the lock screen, but you can obviously Nick talk. Yo, what up? That's crazy. All right, cool. Bye. On Monday, Apple said it was working on a software patch to solve the problem. Twitter chief executive Jack Dorsey tweeted that people should disable FaceTime until Apple fixes it. If your ideal hotel stay includes sleeping with winter pillows surrounded by salami-styled wallpaper, it's time to head to Rittersbach, about 40 kilometers south of Nuremberg in Germany. Erika Corpus reports. Just under 100 euros will buy you a night in Bratwurst Heaven, a small hotel in northern Bavaria that offers everything from sausage-shaped soap and pillows to sausage-themed wallpaper and even sausage-flavored ice cream. Butcher Klaus Bobel opened a small hotel and its restaurant in the town of Rittersbach, about 40 kilometers south of Nuremberg, last autumn, to showcase one of Germany's best-known culinary specialties. This is the absolute Bratwurst heaven, and I love that. I wanted to get a bit of holiday feeling in my house and make the Bratwurst attractive for the whole world. Single rooms start at 78 euros a night, while a double room costs 98 euros. They all include breakfast with a healthy helping of sausage, of course. There are 7 rooms for guests, 2 seminar rooms, and Bobel says bookings are doing well. What is special about the rooms is their comprehensive design. There is an all-over Bratwurst wallpaper and sausages hanging from the ceiling. I have cuddly pillows shaped as Bratwursts. I have a Bratwurst-style soap and a lot of little details that surprise the guests again and again. Before leaving for home, guests can stock up on cold cuts and meats at Bobel's large shop or take a cooking course. The hotel's website offers a huge selection of goods available to those craving sausages and cold cuts from afar. Erika Corpus, UNTV News and Rescue.